Sa isang maliit na barangay sa lalawigan, nakatira ang pamilya ni Lucy at Ben sa isang lumang bahay. Maliit, maanay, at halos nabubulok na. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nananatiling buo ang kanilang pamilya. Tuwing madaling araw, bumabangon si Lucy upang magtungo sa palengke. Bitbit ang isang lumang bayong. Naglalako siya ng mga gulay upang may pangtusto sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Samantala, si Ben naman ay naghihintay ng pagkakataong makabiyahe bilang driver ng pampasaherong jeep. Wala siyang sariling sasakyan, kaya pa extra lamang siya kapag may nangangailangan ng kapalit na driver. Hindi sapat ang kanilang kinikita, lalo na't 5 ang kanilang mga anak. Ang panganay na si Ricky ay maagang natutong magsakripisyo. Matapos makatapos ng high school, agad siyang naghanap ng trabaho sa isang construction site upang makatulong sa pamilya. Si Joel naman ay nangarap sanang maging guro. Mahilig siyang magbasa at isa siya sa pinakamagaling na estudyante sa kanilang paaralan. Ngunit dahil kapos sa pera, napilitan siyang tumigil muna sa pag-aaral at magtrabaho bilang pahinante ng delivery truck. Si Alma, ang isa pang babae bago si Maylene, ay naging working student. Sa umaga ay pumapasok siya sa eskwela at sa gabi na may nagtitinda ng kakanin upang may pambayad sa kanyang matrikula. Sa lahat ng magkakapatid, si Maylene ang bunso at siya rin ang pinaka-iniingatan. Mabigat ang pinagdaanan ng mga kapatid mo, madalas sabihin ni Lucy. Kung kaya naming pag-aralin ka nang hindi mo kailangang magtrabaho, gagawin namin. Lumaki si Maylene sa naririnig ang mga salitang iyon. Sa murang edad pa lamang, napansin na ng kanyang mga guro ang kanyang talino. Palagi siyang nangunguna sa klase at madalas sumali sa patimpalak. Tuwing may recognition day, halos hindi magkasya ang ngiti ni na Lucy at Ben habang pinapanood ang kanilang bunso na umaakyat sa entablado. Bahalang araw, sabi ni Ben habang pinagmamasdan ng anak. Iahon tayo niyan sa hirap. Ngunit ang hindi alam ng mag-asawa, unti-unting may nabubuong kakaiba sa puso ni Maylene. Habang lumalaki siya, napapansin niya ang pagkakaiba nila sa ibang tao. Nakikita niya ang mga kaklasing may bagong bag, mamahaling sapatos, at mga sariling cellphone. Samantalang siya, madalas ay pinaglumaan lamang ng kanyang mga kapatid ang gamit niya. Minsan, habang nakaupo siya sa kanilang silid, narinig niya ang pag-uusap ni Ricky at Joel. Kailangan ko atang tanggihan ang alok na trabaho sa Maynila at dito na lang magtrabaho, sabi ni Ricky. Bakit? Tanong ni Joel. Magkukuleyo na si Maylene sa susunod na taon. Mas kailangan niya tayo rito. Tahimik si Joel bago sumagot. Ako nga may scholarship noon. Hindi ko na itinuloy para may pang-enroll siya. Hindi alam ng magkapatid na naririnig sila ni Maylene mula sa kabilang kwarto. Ngunit imbes na makaramdam ng pasasalamat, ibang damdamin ang nabuo sa kanya. Sa kanyang isip, natural lamang natulungan siya ng kanyang pamilya. Karapatan niya yon bilang bunso. Habang tumatagal, mas lalo niyang pinangarap ang marangyang buhay na hindi niya naranasan noong bata pa siya. At nang makatungtong siya sa kolehiyo, lalo niyang pinangakuan ang kanyang sarili na kapag nakapagtapos siya, hindi na siya muling mamumuhay sa kahirapan. Hindi niya alam na ang pangakong iyon ang unti-unting maglalayo sa kanya sa mga taong unang naniwala at nagsakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang mga taon at hindi nabigo ang pamilya sa kanilang pag-asa kay Maylene. Sa araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo, punong-puno ng tao ang covered court ng universidad. Nakaupo sa pinakadulong bahagi sina Lucy, Ben, Ricky, Joel at Alma. Hindi man bago ang kanilang mga damit, kitang-kita naman sa kanilang mga mukha ang pagka-proud. Nang tawagin ang pangalan ni Maylene bilang cum laude, halos maiyak si Lucy sa sobrang tuwa. Nay,
Umiiyak ka na naman. Nakangiting biro ni Alma. Paano ba naman eh? Parang kailan lang. Pasan-pasan ko pa siya papunta sa eskwela. Sagot ni Aling Lucy habang pinupunasan ng luha. Tahimik namang nakatingin si Ben sa entablado. Para sa kanya, sulit ang lahat ng pagod, gutom at sakripisyo. Pagkatapos ng graduation, nagkaroon kaagad ng magandang trabaho si Maylin sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Mataas ang panimulang sahod kumpara sa karaniwang empleyado. Labis ang tuwa ng pamilya. Sa wakas, unti-unti na silang makakabangon sa hirap. Sa unang mga buwan, madalas pang umuwi si Maylin dala ang mga pasalubong para sa kanyang mga magulang. Bumibili siya ng pagkain at ilang gamit para sa bahay. Ngunit habang tumatagal at lumalaki ang kanyang kita, tila may nagbago sa kanyang pagkatao. Nagsimula siyang maging mahilig sa mga mamahaling damit, branded na bag, at mga mamahaling gadget. Halos lahat ng kanyang sahod ay napupunta sa kanyang sarili. Kapag may nagtatanong kung bakit hindi siya masyadong tumutulong sa pamilya, iisa lamang ang kanyang sagot. Pinaghirapan ko naman ito. Isang Sabado ng umaga, umuwi siya sa kanilang bahay dala ang ilang grocery. Masayang sinalubong siya ni Lucy. Anak, salamat at nakauwi ka ha. Ngumiti lamang si Maylin at inilapag ang mga pinamili. Makalipas ang ilang oras, napansin niyang nagluluto si Lucy gamit ang ilan sa mga pagkain kanyang binili. Agad siyang napasimangot. Nay, dahan-dahan naman sa paggamit ng mga pinamili kong grocery. Sabi niya. Napatingin si Lucy. Ano anak? Aba nay, hindi naman ako nagtatain ng pera. Parang ang bilis niyong ubusin. Parang natigilan ang buong bahay. Napatungo si Lucy habang hawak ang sandok. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya'y narinig ni Ricky ang usapan mula sa sala. Agad itong lumapit. Maylin! Nagulat ang dalaga. Bakit kuya? Bakit ganyan ka magsalita kay nanay? Matigas na tanong ni Ricky. Ano bang mali sa sinabi ko? Mali! Dahil parang sinusumbatan mo siya. Hindi natinig si Maylin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Lalong sumama ang mukha ni Ricky. Nawawalan ka na ata ng respeto. Porket may trabaho ka na. Ngunit sa halip na mahiya, napairap lamang si Maylin. Ako ang bumili niyan. Karapatan kong magsalita. Tahimik na lamang si Lucy. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Ngunit mula noon, nagsimulang mapansin ng lahat ang pagbabago ni Maylin. Hindi na siya ang masayahing bunso na dating pinagmamalaki nila. Kapag may handaan sa pamilya, madalas niyang ikumpara ang sarili sa iba. Kapag may bagong gamit siya, ipinapakita niya ito ng may halong pagyayabang. At kapag pinag-uusapan ang kanilang nakaraan, para bang naiiya siyang maalala ang kanilang kahirapan. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang kwarto si Alma, narinig niya ang boses ni Maylin mula sa bakuran. May kausap ito sa cellphone. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang kapatid ay sapat upang durugin ang kanyang puso. Mga salitang magpapakita kung gaano kalayo na ang narating ni Maylin. Hindi lamang sa tagumpay, kung hindi pati na rin sa paglayo sa sariling pamilya. Tahimik ang gabi. Tanging mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig sa labas ng bahay ni Lucy at Ben. Nasa kusina si Alma at naghuhugas ng mga pinagkainan nang marinig niya ang boses ni Maylin mula sa bakuran. May kausap ito sa cellphone at tila hindi napansing bahagyang nakabukas ang bintana. Noong una ay hindi pinansin ni Alma ang usapan, ngunit nang marinig niya ang pangalan ng kanilang pamilya, napahinto siya. Bakit ko naman sila bibigyan ng pera? Narinig niyang sabi ni Maylin. Tahimik siyang nakinig. Buong buhay ko, hindi ko nabili ang mga gusto ko dahil may hirap lang kami. Ngayon na may pera na ako, gagastusin ko ito sa paraang gusto ko. Parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ni Alma. Hindi ko naman obligasyon na buhayin ng pamilya ko. Tapos na ang paghihirap ko. Panahon ko naman ngayon. Napayuko si Alma.
Hindi niya alam kung mas masasaktan siya o magagalit. Hindi niya nahinintay ang kasunod na mga salita. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid, habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Maya-maya ay dumating si Joel mula sa trabaho. Napansin kaagad nito ang namumugto niyang mga mata. "Alma, may problema ba?" tanong nito. Sa una ay ayaw magsalita ni Alma. Ngunit kalaunan na ikinuwento rin niya ang kanyang narinig. Tahimik lamang si Joel matapos marinig ang lahat. Napabuntong hininga siya. "Wala na tayong magagawa dyan," mahina niyang sabi. Pero kuya, hindi ba siya naaawa? Nanginginig na tanong ni Alma. Lahat naman tayo nagsakripisyo para sa kanya. At hindi rin naman tayo humingi sa kanya. Pero bakit ganun siya magsalita? Napatingin si Joel sa kisame. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong halos wala silang makain. Naalala niya kung papaano niyang isinuko ang kanyang scholarship sa kolehiyo para lamang ang makapagpatuloy ng pag-aaral ay si Maylene. Hindi yun basta scholarship lamang. Pangarap niya yun. Pangarap niyang maging guro. Ngunit ng panahong iyon, hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang ang dalawa sa kolehiyo. Kaya pinili niyang umatras. Mas matalino si Maylene, sabi niya noon sa kanyang sarili. Mas marami siyang mararating. Samantala, si Ricky naman ay ilang taon nang nagbanat ng buto sa construction site. Ilang beses siyang nasugatan at muntikan ng maaksidente habang siya'y nagtatrabaho. Ngunit hindi siya nagreklamo. Kapag dumarating ang enrollment ni Maylene, siya ang unang nagbibigay ng pera. Si Alma naman ay halos hindi natutulog noon. Sa umaga ay estudyante, sa gabi ay nagtitinda ng kakanin. Madalas pa ngang wala siyang baon dahil inuuna nilang bayaran ang mga proyekto at gastusin ni Maylene sa paaralan. Ngunit ni minsan ay hindi nila isinumbat iyon dahil mahal nila ang kanilang bunso. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya, masaya pang ikinikwento ni Lucy na malapit nang masira ang kanyang lumang kariton sa palengke. Nakakahiya nga minsan eh. Natatawang sabi niya. Pero ayos lang, nagagamit pa naman. Biglang sumingit si Maylene. Di bumili kayo ng bago. Napangiti si Aling Lucy. Saan naman ako kukuha ng pambili, anak? Nagkabit balikat si Maylene. Problema niyo na siguro yun, Nay. Biglang natahimik ang mesa. Napatingin si Ricky, Joel at Alma sa kanya. Maging si Mang Ben ay natikilan. Ngunit si Maylene ay nagpatuloy lamang sa pagkain na para bang walang masamang sinabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricky at Joel na tila hindi na nila kilala ang kanilang sariling kapatid. Samantala, hindi alam ni Maylene na malapit ng mabunyag ang isang lihim na matagal nang itinago ng kanyang pamilya. Isang katotohanang kayang wasakin ng lahat ng kanyang pagmamalaki. At sa oras na malaman niya yon, hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Ilang linggo matapos ang hindi magandang eksena sa pagkainan, patuloy pa rin ang buhay ng pamilya. Si Lucy ay araw-araw pa rin naglalako ng gulay sa palengke, habang si Mang Ben naman ay paminsan-minsang nakakabiyahe ng jeep. Sina Ricky, Joel at Alma naman ay abala sa kanilang mga trabaho. Si Maylene naman ay lalo pang naging abala sa kanyang karera. Mas madalas na siyang nasa Maynila kesa nasa kanilang bahay. Kapag umuwi man siya, madalas ay ilang oras lamang at muli na siyang umaalis. Ngunit isang pangyayari ang biglang bumago sa takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, habang naglalako si Lucy sa palengke, nakatanggap siya ng tawag mula kay Joel. "Nay, dalayan niyo po. Isusugod namin si tatay sa ospital." Nanlambot ang tuhod ni Lucy. Anong nangyari? Nahilo po siya at nawala ng malay habang nagmamaneho. Agad niyang iniwan ang kanyang paninda at nagtungo sa ospital. Nang makarating siya roon, nadatnan niyang nakahiga si Ben sa emergency room. Namumutla ito habang nakakabit ang iba't ibang aparato sa katawan. Maging si Maylene ay dali-daling umuwi mula sa Maynila nang mabalitaan niya ang nangyari. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina. Nay,
Mahina niyang tawag. Hindi kaagad sumagot si Aling Lucy. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito. Kinabukasan, sinabi ng doktor na kailangan nilang magsumite ng ilang mga dokumento ni Ben para sa mga proseso sa ospital. Dahil abala ang lahat, si Maylene ang umuwi sa bahay upang hanapin ang mga papeles. Tahimik ang buong bahay nang dumating siya. Habang naghalongkat ng mga dokumento sa lumang cabinet ng kanyang ama, may napansin siyang isang lumang kahon na natatakpan ng alikabok. Hindi niya sana iyon papansinin. Ngunit nang makita niyang nakasulat ang kanyang pangalan sa ibabaw nito, napahinto siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang resibo, litrato, sertipiko, at ilang sulat. Isa-isang binuklat ni Maylene ang mga iyon. Hanggang sa may isang dokumentong nagpabigla sa kanya. Isa itong liham mula sa isang universidad. Nakapangalan kay Joel. Nakalagay roon na nakapasa ito sa isang scholarship program. Maraming taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Maylene. Hindi niya kailanman nalaman ang bagay na yon. Mabilis niyang binasa ang kasunod na mga papel. Doon niya nakita ang isang sulat kamay na liham. Sulat iyon ni Joel para sa kanilang mga magulang. Nay, Tay, wag na po ninyo akong alalahanin ha. Wag na po nating ituloy ang pag-aaral ko. Mas malaki po ang pagkakataon ni Maylene. Ako na lamang po muna ang magtatrabaho para po masuportahan si Maylene. Parang tumigil ang mundo ni Maylene. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig niyang ibinaba ang sulat. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang natuklasan. Sa ilalim ng mga dokumento ay may isang lumang kwaderno. Nang buksan niya yon, nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Parang isang diary. Isa-isang binasa ni Maylene ang mga pahina. At bawat salitang kanyang nabasa ay lalong dumurog sa kanyang puso. Pasensya ka na, Joel, ha? Pangarap mong maging guro, pero kailangan muna nating unahin ang kapatid mo si Maylene. Buti na lang at nariyan ang Kuya Ricky mo at si Alma na tumutulong sa atin pinansyal. Kaso hindi pa rin talaga sasapat sa pang-araw-araw nating pangangailangan, anak. Kaya pasensya na muna, ha? Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang buong katotohanan. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya ay hindi lamang palabungan ng kanyang talino at pagsisikap. Itinayo iyon sa mga pangarap na isinakripisyo ng kanyang mga kapatid. At habang maigpit niyang hawak ang lumang diary ng kanyang ina, nagsimula niyang maramdaman ang bigat ng mga pagkakamaling matagal na niyang ginagawa. Maigpit na hawak ni Maylene ang lumang diary habang nakaupo sa sahig ng kanilang bahay. Hindi niya namalayang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga nakasulat sa mga pahina. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan kung bakit hindi kaagad nakapagtapos si Ricky, Joel at si Alma. Hindi pala dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kung hindi dahil kusang isinantabi ng mga ito ang kanilang mga pangarap para sa kanya. Napahawak siya ng kanyang bibig habang pinipigilan ng paghikbi. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong pinagsalitaan niya ng masasakit ang kanyang pamilya. Naalala niya ang mga salitang binitawan niya kay Lucy patungkol sa mga grocery. Naalala niya kung papaano niyang sinagot ang kanyang Kuya Ricky sa harap ng lahat. At higit sa lahat, naalala niya ang mga pagkakataong ipinagdamot niya ang kanyang tulong sa mga taong unang naniwala sa kanya. Anong klaseng anak ako? Bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nagtungo siya sa ospital. Tahimik siyang naglakad papunta sa silid ng tatay niyang si Ben. Pagpasok niya, nadatnan niya si Aling Lucy, Ricky, Joel at Alma na nakabalibot sa kama ng kanilang ama. Masaya silang nag-uusap dahil bahagyang bumuti na ang kalagayan nito. Ngunit nang makita nila si Maylene, napansin nilang kakaiba ang mukha nito. Namumugto ang kanyang mga mata. Parang magdamag itong umiyak. Ayos ka lang ba, bunso? Tanong ni Alma. Hindi kaagad nakasagot si Maylene. Sa halip ay lumapit siya kay Joel. Laking gulat ng lahat nang bigla siyang lumuhod sa harapan ng kanyang kapatid. Anong nangyari sa'yo, Maylene? Gulat na sabi ng kanilang ina.
Ngunit hindi siya tumayo. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kuya, Nanginginig niyang sambit. Hindi makapagsalita si Joel. patawarin mo ako kuya. Natahimik ang buong silid. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga sinapit na gawa ko. Sa lahat ng pagmamataas ko. Napaluha rin si Alma habang pinakikinggan ng kanyang kapatid. Tanga kasi ako. Akala ko sa sarili ko. Ako lang ang dahilan kung bakit ako naging matagumpay. Lalong yumuko si Maylin. Hindi ko alam. Ay sinuko niyo pala ang mga pangarap niyo para sa akin. Tahimik nang umiti si Joel at pati na rin ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay marahan niya itong pinatayo. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, sabi ni Joel. Ngunit lalo lamang umiyak si Maylin. Meron kuya. Napatingin siya kina Ricky at Alma. Hindi ko man lang nakita ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Lumapit si Ricky at tinapik siya sa balikat. Hindi namin ginawa yun para suklian mo kami. Kung hindi para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Dagdag naman ni Alma. Lalong nadurog ang puso ni Maylin. Sa buong buhay niya, wala ni isa sa kanila ang nanumbat. Wala ni isa sa kanila ang humingi ng kapalit. Samantalang siya, ilang beses niyang ipinamukha sa kanila ang kaunting naitulong niya. Maya-maya ay nagsalita si Aling Lucy. Anak, hindi pera ang hinihintay namin sa iyo. Napatingin si Maylin sa kanyang ina. Ang gusto lang namin ay maramdaman mong pamilya mo kami. Hindi na napigilan pa ni Maylin ang kanyang sarili. Yumakap siya ng maigpit sa kanyang ina habang humagulgol. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, tuluyang gumuho ang pader ng pagmamataas na itinayo niya sa kanyang puso. At mula sa mga guhong iyon, unti-unting isinilang ang isang bagong Maylin, isang anak at kapatid na handang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit may isa pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang pamilya. At yon ang magiging simula ng kanyang tunay na pagbabago. Pagkalipas ng ilang buwan, marami nang nagbago sa buhay ni Maylin. Hindi man nawala ang kanyang magandang trabaho, nagbago naman ang paraan ng kanyang pagtingin sa tagumpay. Dati, ang sukatan niya ng tagumpay ay pera, mamahaling gamit, at mataas na posisyon sa trabaho. Ngunit ngayon, unti-unti niyang natutunan na may mga bagay na higit na mahalaga kesa sa mga iyon. Matapos makalabas ng ospital si Ben, agad na inasikaso ni Maylin ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Ipinaayos niya ang mga tumutulong bubong ng kanilang bahay. Pinalitan niya rin ang mga sirang dingding at pinagawa ang maliit na kusina kung saan madalas maghanda ng pagkain si Lucy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagyabang. Hindi niya ipinaalala kung sino ang gumastos. Hindi rin niya isinumbat ang kanyang mga naitulong. Masaya lamang niyang pinagmasdan ang kanyang mga magulang habang unti-unting gumagaan ang kanilang buhay. Isang araw, nagulat si Joel nang tawagin siya ni Maylin sa kanilang sala. Kuya, may gusto sana akong ipakita. Iniabot niya rito ang isang sobre. Napakunot noo si Joel habang binubuksan niyon. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Mga dokumento yon para sa enrollment sa isang state university. Anong ibig sabihin nito? Nagugulo ang tanong niya. Ngumiti si Maylin. Panahon mo naman para tuparin ang pangarap mo, kuya. Napatingin si Joel sa kanya. Pero matanda na ako para dyan, Maylin. Umiling si Maylin. Hindi hadlang ang edad para sa pangarap. Nabasa ni Joel ang kanyang pangalan sa mga papeles. Nangingilid ang kanyang mga luha. Matagal na niyang inilibing ang pangarap na maging guro. Ngunit heto, at may taong naguhukay muli nito. At ang taong iyon ay ang kanyang bunsong kapatid na minsan hindi nakaunawa sa kanyang sakripisyo. Hindi nagtagal, ay tinulungan din ni Maylin si Alma na mapalago ang maliit nitong negosyo ng kakanin. Si Ricky naman ay sinuportahan niya sa pagbubukas ng maliit na tindahan ng mga construction supplies. Ngunit higit sa lahat, natuto siyang gumugol ng oras kasama ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang mga kapatid. Tuwing linggo, sinisikap niyang umuwi sa probinsya. Sabay-sabay silang kumakain. Sabay-sabay silang nagtatawanan.
Mga simpleng bagay na noon ay hindi niya pinahalagahan. Minsan, habang nagsasalo-salo sila sa pagkainan, napatingin si Maylin sa bawat isa. Kay Ben na ngayon mas malakas na. Kay Lucy na hindi na kailangang maglakad ng malayo para maglako ng gulay. Kay Ricky, Joel, at Alma na nakangiting nagkekwentuhan. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Napatingin sa kanya ang lahat. Nay, Tay, mga kuya at ate. Napangiti siya habang pinipigilan ng pagluha. May gusto lang akong sabihin. Tahimik silang nakinig. Noong una, akala ko, ako lang ang dahilan kung bakit ako naging matagumpay. Napayuko siya. Akala ko sapat na ang talino at pagsisikap ko. Tumingin siya kina Joel, Ricky at Alma. Pero mali ako. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Kung wala kayo, hindi ako makakatungtong sa kinaroroonan ko ngayon. Tahimik na napaluha si Lucy. Maraming salamat sa lahat ng isinakripisyo niyo para sa akin. Mabilis siyang niyakap ng kanyang ina. Kasunod sina Ben, Ricky, Joel at Alma. At sa gitna ng kanilang yakapan, napagtanto ni Maylin ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Ang diploma ay maaaring makuha. Ang pera ay maaaring kitain. Ang tagumpay ay maaaring marating. Ngunit ang pamilya na handang magsakripisyo para sa iyo ay isang biyayang hindi kayang tumpasan ng anumang kayamanan sa mundo. Hindi masama ang mangarap at magtagumpay. Ngunit kapag nakalimutan nating pahalagahan ang mga taong nagsakripisyo upang makarating tayo sa ating kinalalagyan, nawawala ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan at marunong tumanaw ng utang na loob ay higit na mayaman kesa sa taong maraming pera ngunit walang pagpapahalaga sa pamilya. Ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng sariling talino, sipag at pagsisikap. Kadalasan, may mga taong tahimik na nagsasakripisyo sa likod ng ating mga tagumpay. Mga magulang na nagtitiis ng hirap at mga kapatid na isinasantabi ang kanilang mga sariling pangarap upang tayo ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ipinapakita rin ng kwento ni Maylin na ang pagiging matalino at matagumpay ay walang saysay kung walang pagpapakumbaba, respeto at pasasalamat sa pamilya. Ang kawalan ng utang na loob at pagmamalaki ay maaaring makasakit sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Mahalagang matutong lumingon sa ating pinanggalingan at pahalagahan ang mga sakripisyong ginawa para sa atin. Sapagkat ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang dami ng pera o taas ng posisyon, kung hindi ang kakayaang manatiling mapagpakumbaba, mapagmahal at marunong magpasalamat sa mga taong tumulong upang maabot natin ang ating mga pangarap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.